hipokrito daw ang China. Yan po ang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro kahapon, mga kutsero. Ako, happy na lang ako na hindi na masyadong nabobola ang mga Pilipino pagdating sa usapin ng ating foreign relationship with China. Hindi na ho tayo nabobola. Hindi na ho tayo masyadong nabobola, mga kutsero. Unti-unti na po tayong nagkakaroon ng kaisahan sa pag-iisip pagdating dito sa China. At happy ako dun. Sa totoo lang. So mga kutsero, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang. Pero bago ho yan, pag-usapan muna natin. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances nang wala pong remittance fee sa pamamagitan po ng Sendwave. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng account sa Sendwave at ilagay nyo rin yung bank account details nyo, syempre. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyong unang padala ay may makakakuha pa kayo ng $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Ito na nga, si Secretary Gibo. Very, I don't want to call it harsh, but very strong words ang binitawan, mga kutsero, ni Secretary Gibo. Itong sinabi niya sa kanyang Facebook post. Teodoro blasts China's hypocrisy for claiming BRP Sierra Madre causes harm in West Philippine Sea. Mga kutsero, happy ako dito, promise. Happy po ako dito sa sinabi ni Secretary Gibo. Ito po yung post niya sa Facebook. Yan. Sabi, the statement of China that the grounded Sierra Madre is causing irrevocable harm is, to put it as politely as possible. Hypocritical. Sarap. Ang sarap. Sarap pakinggan. Shucks. Talk about the pot calling the kettle black. Grabe. Ang medyo very strong words ito China continues to damage the West Philippine Sea by its illegal reclamation activities in the South. Totoo po kasi yan. Kinukuha po kasi ng China yung coral reef, yung corals mismo. Tapos dudurugin yun, gagawin mga disenyo. Reclamation of the South China Sea, it was found to be a violator of international law in the 2016 Arbitral Award when such activities damaged the marine environment. Disingenuous propaganda lines such as this only serve to expose China's insincerity and will only heighten the mistrust by Filipino people and the rest of the world of the Chinese government. Very strong words, Secretary Gibo. Shout out po, sir! Good job. I'm so happy na finally naririnig na po natin ito sa ating gobyerno. Finally, kahit sa ganito man lang, di ba? Hindi man tayo na ipagbakbakan pa. Kahit sa ganito man lang, sana maipakita natin ang pagmamahal natin sa bansa. Defense Secretary Gibo Teodoro on Saturday did not mince words against China after it claimed that the BRP Sierra Madre causes irrevocable harm and pollution in the West Philippine Sea. Hindi lamang po yan ang sinabi ng China. In fact, sabi pa po ng China, political drama lang daw ito. Gumagawa lang daw ng issue galing sa political drama. Tigas na mukha talaga ng China, mga kutsero. By the way, when I say China, I'm referring to the Chinese Communist Party. Chinese Communist Party ni Xi Jinping. Itong sabi nila. Department of Foreign Affairs, or DFA, backs the Philippine government and looking into the possible filing of a case in an international court on the coral damage in the West Philippine Sea. In a statement, DFA spokesperson Maria Teresita Daza says they are ready to take part in the efforts of the Office of the Solicitor General in exploring legal actions over the coral destruction in Rizal Reef. The agency also reiterates that states are obliged to protect and preserve the marine environment under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and has clarified
clarified by the 2016 arbitral ruling. However, China dismisses the Philippines' claim, saying that the country's accusations have no factual basis. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says the Philippines should stop creating a political drama from fiction. She also urges the Philippines to tow away the grounded ship BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, claiming that it has been polluting and harming the ocean. But for Senator... Yung ba fact-based ba yun? Yung BRP Sierra Madre para nagkakalat ng pollution dyan sa sa Ayungin. Ang tagal-tagal lang nandyan yan. Napapaligiran na nga ng corals yan eh. Tapos sasabihin nyo, yan ang nagkakos ng pollution. Ito yung sinasabi ni Secretary Gibo, mga kutsero, na insincerity. Sa Tagalog, kawalang hiyaan ng Chinese Communist Party. Ganyan o, kawalang hiya. Ang Chinese, since insincere, sabihin, walang hiya. Hindi nahihiya. Shameless. Yun. Ganyan o, kawalang hiya ang Chinese Communist. Imagine, sila na yung nakasira ng ating coral reef dyan sa may Ayungin. Razul Reef. Sila pa galit. Tayo pa raw ang ng gugulo. Tigas na mga mukha nyo. Tigas na mga kutsero. But for Senator Francis Tolentino, China is trying to evade the issue on illegal coral harvesting in the West Philippine Sea. Correct. The lawmaker believes China is undeniably involved in the destruction of corals, as the Escoda Shoal is sort of the guard post going to Ayungin Shoal. For now, the DFA is awaiting the results of the assessment on the environmental damages of corals and the Razul Reef. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Yan. Bakit po nagkaroon ng ganito issue? Kasi nga ho, mga kutsero, ang Pilipinas po, nag-iisip na na kasuhan na ang China. Saan ba yun? Ayan. Nag-iisip na po ang Pilipinas, nakasuhan na ang China dyan sa kawalangyaan nilang ginagawa dyan sa Ayungin. PH to file suit versus China. Yan po ang balita. The Philippines will file environmental cases against China for its destructive activities in the West Philippine Sea before the PCA sa PCA ulit ang usapan. The announcement came just days after the Philippine Coast Guard reported the severe damage inflicted by Chinese operations on the marine environment of Razul Reef and Escoda Shoal, both parts of the Philippine Exclusive Economic Zone. See? Ayan na nga ba. So we will pursue these cases against China since we already have a lot of evidence, sabi ni Secretary Remulla. Noting discussions on the matter were ongoing with E.S. Bersamin. He said the filing of complaint has no connection with the Philippines' territorial dispute with China, stressing that destruction of environment is a sin against humanity. Actually, matagal na hong nagpaplano ang Solgen natin na mag-file ng kaso laban sa China. Solgen Menardo Guevara confirmed the plan to file charges against China before the PCA. Matatalo po ang China dito. Sure po yan. Kasi mga kutsero, it is what it is. Kung ano yung makikita yung ebidensya dyan is yung pagkawala ng pagkawala ng coral reef dyan. Matapos tumambay ang Chinese Maritime Militia. Hindi lang daw drama yan, sabi ng Pilipinas. So ngayon lang nag-react ang Coast Guard diyan sa China, sa sinabi ng China, yung si Tariela. Sabi, the destruction of corals goes far beyond drama. It's a violent act and serious crime against humanity. The PCG and Armed Forces of the Philippines earlier bared that the coral reefs that were once abundant in the seabed of Razul and Escoda Reef, or Shoal, were already crushed and harvested, making the marine environment in those areas look like lifeless. Ayan. Alam niyo mga kutsero, meron na rin mga nagsusulat yung mga pro-China advocates sa Pilipinas. Nagsusulat na sila ng mga artikulo nila na sinasabi, mag-aakasaya kayo ng pera para lang dyan sa coral reef na yan. Sinasabi yan mga kutsero. Mag-aakasaya kayo ng pera para lang kasuhan ang China dyan sa coral reef na yan. Yung pera na yan dapat
ano nyo na lang kasi mataas ang inflation, ipantulong nyo lang sa mga mamamayan natin, etc. etc. Ano ang sinasabi nila? Basically, ang gusto nilang mangyari, wag na natin i-assert ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Yun po ang ibig sabihin yan. Pero mga kotsero, pag hindi po inassert ng Pilipinas ang kanyang karapatan dyan sa West Philippine Sea, baka tamaan na tayo dyan ng baka in the end, in the long run, tayo na, mawalan tayo lalo ng claim. Pinabayaan nyo Yun lang naman yan, parang latches sa Pilipinas. Alam mo ba yung latches? Yung kapag di ka nagbabayad ng amilyar mo, kukunin ng gobyerno yung property mo kasi hindi mo ine-exercise yung karapatan mo. Yun, parang ganon. Di mo ine-exercise yung karapatan mo, hindi ka nagbabayad ng ng amilyar, di mo pine-develop yung property mo, etc. etc. Yun, baka tamaan. Parang latches. Di ko lang alam kung anong tawag sa international law. Hindi ko pa alam. Malalaman ko rin yan. Pagdating ng panahon. Ayan. Ano pang sinabi? Tapos ito yung sagot ni ito yung sinagot ni Secretary Gibo. Ang nagpo-pollute daw ng tubig sa Ayungin ay yung BRP Sierra Madre. Yan. Yan daw yung cause ng pollution, sabi ng China. The Philippines' accusations have no factual basis. We urge the relevant parties to stop creating a political drama from fiction. Wow, gaslighting pa more. If the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should tow away the illegally grounded warship at Renai Jiao or Ayungin Shoal. Di ko tatawagin sa pangalan ng China yan. As soon as possible, stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the rusting warship bring irrevocable harm to the ocean. Alam nyo, ang plastic nyo sa China talaga. Yung nireclaim nyo, yung mga man-made islands nyo dyan, ilang hektarya ng corals at natural resources ang sinira nyo. Doon sa mga ginawa tatlo yun Tatlong man-made islands na ginawa nilang base militar diyan sa South China Sea. South China Sea. Diyan sa West Philippine Sea. Tatlo yun. Sa Scarborough, tinabunan ng lupa yung coral reef doon. May dalawa pa, nakalimutan ko lang yung pangalan. Tatlo yun Tapos ito pa yung pinaka kaya ipokrito talaga mga kotsero. Ipokrito talaga. Tama si Secretary Gibo. Ipokrito talaga ang China. Wala talaga silang interest na ayusin ang problema dito. Yung sinasabi nila na, hindi, kami na lang ang pwede mag-usap dito kasi kami magkakapitbahay, kami magkakaibigan. Huwag nyo isama si Amerika, kami lang mga Asians ang nagkakaintindihan. Ano yung bakit? Kung bakit ipokrito? Tingnan nyo to. Ngayon lang binalita to. China installs floating barrier in Scarborough Shoal. Bakit nila in-install yan? Yung floating barrier na yan. Bakit nila nilagay yan? Para walang makapangisda na Pilipino. 300 meters yan. The China Coast Guard or CCG has installed a 300-meter long floating barrier in the southeast portion of Scarborough Shoal, preventing Philippine fishing boats from entering the area. Yun yung tigas ng mukha, di ba? Tigas ng mukha talaga yan, mga kotsero. Tigas ng mukha yan. Personnel of the PCG and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on board BRP Datu Bangkao discovered the floating barrier during a maritime patrol on last September 22. The PCG said during the routine patrol, the BFAR observed more than 50 fishing boats at the vicinity of Scarborough Shore or Baho de Masinloc. So may 50 daw doon na mga mangingisda natin. Hindi raw makapasok sa Baho de Masinloc. So binigyan nila ng grocery items, pagkain, tsaka gasolina para magpatuloy yung kanilang operations. Tapos, nag-initiate daw ang Chinese Coast Guard ng radio challenge. Ano yung radio challenge? The CCG crew alleged that the presence of BFAR vessel and Filipino fishermen violated international law and the domestic laws of the People's Republic of China. O, see?
Alam nyo mga kotsero, ang naniniwala na lang talaga sa mga sinasabi ng China, yung mga, sa akin lang naman to. Either ayaw intindihin, in denial sa katotohanan, sa realidad ng ginagawa ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Or, sila ay binabayaran ng China. Naniniwala po ako dyan. Either kaya ganito yung kanilang pananalita, no, yung mas supportive sila of China, ay dahil yung kanilang hierarchy o yung kanilang mga sinusunod sa politika ay maka-China, or yung mga tao na yung mismo, kung sino man sila, ay bayaran ng China. Kasi mga kotsero, this is already beyond reason. May ano pong international law ang sinusuway natin? Sige nga. Ano po bang nakasulat sa UNCLOS? Ang nakasulat po sa UNCLOS, meron po tayong sovereign rights sa 200 nautical miles mula sa ating baselines. Ang Scarborough ay well within the 200 nautical miles. So anong sinusuway natin international law? Wala. Ang sasabihin, nililito daw ang tao sa soberenya at sovereign rights. No, not really. Ano ba ibig sabihin ng soberenya? Ibig sabihin po ng sovereignty ay kalayaan ng tao o kalayaan ng estado na gawin ang kahit anong gusto niyang gawin sa kanyang bansa. Yun po ang sovereignty sa Tagalog. Pinakasimpleng definition po yan ng sovereignty. Ang kalayaan ng isang bansa na hindi mapigilan gawin ang kahit anong gusto niyang gawin sa loob ng kanyang bansa. Yun po ang sovereignty. Ano po yung sovereign rights? Ang kalayaan po ng isang bansa na gawin ang kahit anong aktibidad, exploration, development, and utilization of natural resources. Yan po nasa Constitution natin, nasa Article 12 po yan ng ating Constitution. National Economy and Patrimony. Basahin niyo po yun. Article 12, Section 2 ng ating National Economy and Patrimony. Hindi ho ibig sabihin, mga kotsero, na kapag ine-exert natin or ine-exercise natin ang ating mga karapatan, nag-uumpisa po tayo ng gera. Yun po kasi yun po yung kadalasang sinasabi na hindi po accurate. Wala pong katotohanan yun. Kapag in-exercise mo yung karapatan mo, hindi ka na ikipag-away. Umaakto ka bilang isang bansa. Bilang isang sovereign state. Sa ICC nga nakakapalag tayo. Diba sa ICC? Gusto nila mag-imbestiga sa Pilipinas, yung war on drugs. Ayaw natin papuntahin dito. Bakit? Because we are a sovereign country. Kami, dito sa Pilipinas, have a functioning judicial system. Hindi nyo kailangan mag-imbestiga ng mga krimen na nagaganap within the jurisdiction of the Philippines. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. O bakit pag sa usapin ng China, bakit may jurisdiction ang Chinese law sa exclusive economic zone natin? Do you know the BS? What kind of BS that is? Tignan nyo yung sinabi ng China dito. International and domestic laws. Anong jurisdiction meron ang China sa Pilipinas? Para mag-implement sila ng batas dito sa region natin. What right do they have? They don't have that right. Wala ho silang karapatan na gawin ito. Wala ho silang karapatan na magtayo ng artificial island sa Pilipinas. Wala ho silang karapatan. Diktahan tayo kung kailan tayo mangingisda sa ating mga karagatan. Wala ho silang karapatan na paalisin tayo sa ating exclusive economic zone. Again, Article 12, Section 2 ng ating Constitution. At kapag ipinaglaban po natin yung ating mga karapatan, hindi po yan treason. Hindi po yan panggugulo or pag-uumpisa ng gulo. Hindi po yan pakikipaggera. Hindi ho. Yan ho ay pag-exercise ng ating mga karapatan. Kaya po, nananawagan po ako personally,
Kung may nakakarinig po nitong video natin na nasa posisyon ng ating gobyerno, wag na ho natin i-tolerate yung kasinungalingan ng China. Nagsisinungaling po sila. Kailan ho tayo aakto na ayon sa interes ng Pilipinas? Kung si ICC nga tinanggihan natin, bakit si China hindi natin matanggihan dito? Anong domestic law ang mag-a-apply sa Pilipinas? Anong domestic law ng China ang mag-a-apply sa Pilipinas? Wala. Anong international law ang violate natin? Wala. In fact, tayo pa nga ang sumusunod sa international law. In fact, si China pa nga ang sumusuway sa international law. Huwag na ho tayong maniwala sa bola-bola ng kung sino-sino dyan. Huwag na ho tayong maniwala sa propaganda ng China. Mga kutsero, tama po dito si Secretary Guibo. It is hypocritical. Napaka-ipokrito ng China, Chinese Communist Party. Para sabihin nila na wala silang nagagawang damage at ang Pilipinas pa ang gumagawa ng mali. That is hypocritical. Kaya nga po mga kutsero, ako shout out kay Secretary Guibo. Kasi kukunti lang sa ating mga politikong gumagawa nito eh. Siguro dahil sa background ni Secretary Guibo, nag-aral siya ng military science pa. Parang ganun. I'm not sure. Basta alam ko, train siya sa defense, sa military. Ewan ko lang. Kasi hindi ko na naiintindihan yung flex ng yung mga pinaglalaban ng ibang tao dyan sa paligid. Pag tinanong mo, ano bang international law ang nasuway ng Pilipinas? Ang sasagot nila, historic right daw ng China. Yung historic right ng China na yan, nabura na yan. Wala na yan. Bakit? Pumirma sila sa UNCLOS eh. So, burado na yan. Wala na yan. Anong domestic law? At pangalawang question, bakit ang domestic law ng China na walang jurisdiction dito sa ating lugar sa Pilipinas? Ipinaglalaban ng iba. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit. Pero sana ulit-ulitin ko lang po yung panawagan ko sa ating mga mamamayang Pilipino. Sana po, one of these days, magkaisa po tayo dito. Sana po, one of these days, magkaroon po tayo ng isang paniniwala lang dito. Kasi ito pong ginagawa ng China, na tayo pa na pinaghihiwalay ang paniniwala ng taong bayan sa pananaw dito sa West Philippine Sea. Epektibo lang po ito dahil nagkakaroon po ng pullback friction kumbaga. Nagkakaroon po ng friction. Yung ating mga efforts para ipaglaban ang ating sovereign rights. Imagine niyo na lang parang kotse. 'Di ba ang mga sports car medyo iba po ang korte ng kanilang iba po ang korte ng mga sports car. Medyo mas maliit, mas flat, tapos mababa sa lupa. Tapos merong spoiler sa likod. Ayan, bakit po may ganun? Para po bawasan ang drag. Isabihin, kapag habang umaabante, habang bumibilis po ang sasakyan na sports car, meron po siyang kalaban. Ano po yung kalaban niya? Hangin. Yung hangin po na sinasalubong niya, nagke-create po ng drag. Yung drag na po na yon ang nagpapabagal sa kahit anong sasakyan. Mapa-kotse, mapa-bus, mapa-jeep, mapa-tricycle, lahat po ng klaseng sasakyan. Kaya po ang korte ng mga sports car, medyo bilugin, medyo patusok sa harap, tapos mababa sa lupa, para mababa ang center of gravity, tapos may spoiler sa likod. Bakit? Para mabawasan po ang drag. Ganun po. Sa Pilipinas po, kung gagawin po natin itong illustration ng Pilipinas, imagine nyo po, ang Pilipinas ang sports car. Sa ngayon po, hindi pa po tayo sports car. Isa pa po tayong bus. Bakit? Flat ang muka. Ayan. Box ang korte.
Kapag umabante, masyadong maraming hinihigop na hangin. Kaya mas mahirap umusad. Mas mabagal umusad. Maraming drag eh. Panahon na ho para tayo po paano ho tayo magiging sports car? Kailangan ho magkaroon tayo ng isang paniniwala bilang bansa. Mahirapan po tayo dyan. Pero naniniwala po ako one of these days magkakaroon at least man lang. At the very least, mga kotsero. Dito sa ating bansa, dito sa loob ng Pilipinas, nag-aaway ang DDS, nag-aaway ang loyalista, nag-aaway ang mga dilawan. Nag-aaway ang kasama ng CPP, yung dilawang CPP. Walang problema. Within. Sa politika lang. Ayaw nyo kay Presidente Bongbong, walang problema. Ayaw nyo eh. Gusto nyo kay Presidente Bongbong, walang problema. Go! Pero sana, kapag ibang bansa na ang tumitira sa Pilipinas, isa lang ang natin, isa lang ang paniniwala natin. Huwag nyo kami pakialaman dito. Amin to. Sana ho maging ganun tayo. Mapadilawan. Parang pamilya lang. Nag-aaway ang mga magkakapatid, nag-aaway ang nanay at tatay, si nanay minsan kaaway si kuya, si tatay minsan kaaway si ate. Sa loob ng bahay, nag-aaway-away. Pero pag mayroong ibang tao na gustong bumiktima sa pamilya, pag mayroong magnanakaw sa labas, na gustong pasukin ng bahay, walang makakapasok. Kasi kapag tinry niyong pasukin ng bahay, magkakasakitan. Huwag niyong pasukin ng bahay namin, magkakasakitan tayo. Ganon. Dapat ganon din tayo. Kapag ang kaaway ay nasa labas ng bansa, mga foreigners tulad ng China, Chinese Communist Party, sana naman magkaisa tayo. At kung may mga kaibigan tayo na pwede hinga ng rest back, tulad ng Australia, South Korea, Japan, India, Vietnam, US, makipagtulungan na tayo sa kanila. Kasi ang laking bully ni China eh. So mga kotsero, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating video for today. Maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa ating video. God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye.